Ayan, magandang araw sa lahat. Tayo ay ngayon ay nasa ikalawang kabanata ng buhay ng ating sender na pinamagatan nating langit ba o impyerno for the second time around. Ayan. At kung ating natatandaan sa huling nasabi natin doon ay yung umuwi siya ng bahay nila. Umuwi siya sa bahay nila dahil sinaraduhan siya ng madaling araw galing sa trabaho. Kaya nagpalipas siya sa kanyang kamag-anak, sa kanyang lola ng umaga, at pagkadating nga ng umaga ay umuwi siya ng kanilang bahay at ang bumungad sa kanya pagpasok niya sa bakuran ay yung kanyang mga damit na nakalabas na. Nakalabas na yung kanyang mga damit, lahat ng gamit nakalabas na, at yung bahay ay nakapadlak na, at yung mga bata ay wala na rin. Yung tatlo niyang anak, tinakas na ng kanyang asawa o ng kanyang kinakasama, nilayo na. Sa inyong sitwasyon, sa mga kabataan ngayon na nakikinig sa istoryang ito, sa inyo, siguro ko sa inyo mangyayari, napakahirap tanggapin, di ba? Yung nagsisikap ka para sa mga anak mo, tinitiis mo ang lahat, kahit yung buhay mo ay para ka nang nasa impyerno, buhay impyerno na, wala ka ng kasiyahan, tanging ang kapahingahan mo na laang at ang kasiyahan mo ay yung magtrabaho na lang, tapos maibigay yung pangangailangan ng mga anak. Hindi ka na naghahangat ng balik ng pagmamahal ng iyong kapartner at ng maging mga mahal neto sa buhay. Tapos ayan, lalo parang ang ating sender ay parang nakalugmok na sa lupa, nakasubsob na, inginudngud pa yung mukha, parang ganon. Yung sobrang sakit na, doble-dobling sakit na yung nararamdaman niya. Tapos ayan nga, pagkagaling sa trabaho ay wala na siyang naabutan. At ito naman pala, itong sender na to ay may isang lalaking lihim na sumusubaybay at nagmamahal sa kanya. Tinatanggap, naghihintay na baka sakali ay magkaroon nga ng pagkakataon na ang kanyang minamahal o lihim na minamahal, kasi lihim pa ito dahil alam niya may kinakasama yung itong ating sender. Alam niya rin na may 3 anak ito, at tinanggap niya, patuloy niya pa ring minahal. At nung dumating nga sa sitwasyong ganito, parang ang hirap ng mabuhay yung ganun, kasi nakaka-relate talaga ako sa sender nating ito, dahil minsan din nangyari din sa buhay ko yung ganito, yung nagtrabaho ka, inano mo yung para sa kinabukasan ng mga anak mo, ginawa mo ang lahat, wala kang hiningian ng tulong, solo flight mo, tapos malalaman mo nilayo na yung anak mo. Ito napakasakit, kasi inuuwian niya pa ito gabi-gabi. Tuwing uuwi siya galing sa trabaho, may sarili siyang bahay. Tapos kapag yung pag-uwi niya, wala na yung mga bata, tinakas na nung kinakasama niya, at siya na lang mag-isa. Paano ka mabubuhay nung ganong sitwasyon, no? Yung sakit ng kalooban, mabubuhay tayo basta kumain lang at uminom, pero kasi yung deep inside, yung sakit na nararamdaman, bunga ng pangyayari, yun yung parang napakahirap tanggapin, Pero papasalamat nga ang ating sender dahil sa kabila ng kanyang nangyari, nangyari sa kanya, ay may isang lalaki na patuloy na nagmamahal, inuunawa siya, hinihintay siya. Kaya nung time na yun, wala siyang ibang matakbuhan, wala siyang mahinga ng tulong. Nahiya siya sa kanyang mga kamag-anak, kasi imbis na i-care ito, syempre lalo na sa mama niya, imbis na i-care or anuhin to, ay
iniisip niya baka lalo lang siyang pagalitan or kung ano lang masasakit na salita ang maririnig niya sa kanyang side. Kaya mas pinili niya na tanggapin at i-accept yung bagong lalaking ito sa buhay niya. At nakita niya nga yun, ito naman ay sinamantala rin ng lalaking ito na nagmamahal sa kanya. Tinulungan siya, kinumport siya, lahat tinanggap kung ano siya. At kailan nga lang daw ay, yun nga sabi ay, namanhi ka na. Imagine niyo yun. Pinagsawaan ng iba, no? Hindi nang pinagsawaan, kumbaga binabaliwala ng iba, sinasaktan ng iba, inaalimura ng iba, nilalait ng iba. Pero itong bagong dating sa buhay niya, itong bagong lalaki na muling binuksan niya yung kanyang puso para magmahal muli ay taus-puso siyang tinanggap. At hindi lang siya basta tinanggap, ha, namanhikan at handa siyang pakasalan. At makikita natin, magkakaroon tayo ng face reveal sa mga susunod na chapter. Papakita natin dahil kasama po tayo doon sa kasal, inibitahan po tayo doon at nandoon tayo, i-cover natin. Mga listener, ito ay totoong nangyayari, ha. Itong hinihingi sa atin ng payo at itong kunikwento ko sa inyo ay tunay na nangyayari ngayon. At kamakailan nga lang daw, September 12 yata, September 16 ay namanhikan itong lalaki sa kanila at handa siyang pakasalan. 'Di ba? Sa kabila ng lahat ng buhay niya, pinagdaanan niya, impyernong kinalalagyan niya, ay na may tumanggap sa kanya. Kaya totoo, love is blind. Kaya nabuo ang salitang love is blind. At ngayon nga, sino man yung mga humadlang, lalo na yung mga walang alam sa katotohanan, yung mga walang alam kung ano ang tunay na nangyari, yung mga humuhusga na hindi naman alam ang tunay na istorya, ay hindi na rin siguro magkakaroon ng puwang. Wala nang makakahadlang kasi namanhikan na talaga at sa October 20 ang kanilang kasal at nandoon po tayo. Kaya wag nyo pong mamimiss yung mga susunod na kabanata natin na magpe-face reveal tayo. Ilalabas natin yung mukha ng sender natin ito, i-cover natin yung kanyang kasalan at pati ang inyong lingkod, makikita nyo rin, may special na papel tayo sa event na yon. Lalabas ang lahat, marami pa kayong malalaman, marami pa kayong matututunan. Kaya payo sa mga kabataan, hindi pa naman natin lubos na may pagmamalaki kasi namanhikan na. At least napakasaya daw ng pamamanhikan. Magkasundo ang both side. At alam nyo ba, ang pamamanhikan pala, naalala ko, ang nangyari ay biglaan. Kasi bigla na lang daw sinabi nung lalaki na, sinabi sa mga magulang niya, manda po kayo, nay, tay, mamamanhikan po tayo ngayon. Alam nyo bang, tutol na tutol nga daw yung mga magulang. Sabi do sa anak, wag mo naman kaming ipahiya, anak, wag ganito, hindi ganitong pamamanhikan, hindi ganito ang gusto namin. Ang gusto namin yung kahit papano ay masaya, may pagsalo-salo. Wag mo kaming ipahiya, wala kami ni Singko, sabi daw nung tatay. Tapos, ganun din yung sinabi nung ating sender. Kumbaga parang pinagtulungan nilang tatlong ito nung bagong kanyang mga biyanan na lalaki at babae at yung ating sender na sinabi, oo nga naman, wag ngayon at ano. Pero, alam nyo ba ang sinabi nung lalaki? Mauuna kami doon. Kami nang magluluto, kami na lahat. Presensya nyo lang. Kayo lang ang kailangan doon para matapos at magkaroon ng bunga ang pamamanhikang ito. Mauuna kami sa bahay ni mama at kami ay magluluto doon. Sumunod na lang kayo. Kaya yun, kahit yung mama netong sender ay nabigla din nung chinat pa at nakichat lang kasi nga
hindi ako talaga halos nagbabasa ng mga message. May nakichat pa ito sa magiging ninang nila na sabi daw nung sender, "Ma, pupunta kami ngayon diyan, mamamanhikan at diyan na po magluluto." Eh nasa event pa daw yung ina nung sender natin. Eh kaya nagkanda sugod-sugod uwi, nakapagpaalam sa event, nakapagpaalam sa mga kasama para lang maglinis-linis kahit papaano ng bahay at mai-prepare nga yung pamamanhikan. Hiyang-hiya din daw yung mama ng sender kasi nga wala din kapera-pera, wala ni singko. Pero sabi nga sa Diyos lahat ng papuri na sabi nga ay nakaraos ang pamamanhikan ng masaya. Lahat ay nakakain at lahat ay may Sharon pa. 'Di ba? Yung point ko dito is yung ano, yung kapag mahal mo talaga ang isang tao, handa mong gawin ang lahat. Handa mong ialay ang iyong sarili, handa mong handa mong gawin ang lahat. Kaya nga sa mga kabataan ngayon na nakikinig, nanonood nitong video ko, kahit voice over lang, at meron naman tayong magandang view para sa inyo, yung mga kabataan dyan, huwag kayong masyadong magmadali. Lalo na yung mga lingkod ng Lord. Hingin nyo kay Lord yung lalaking makakapartner nyo para hindi na kayo masasaktan. Itong ating sender ay manggagawa din sa Panginoon. Nagsusong lead ito pero hindi ganun ka-active. Kaya kahit papano, deserve niya rin ang lumigaya. Hindi niya deserve manatili sa buhay impyerno. Kailangan niya, ang sabi ng Lord sa mga lingkod niya, mahal niya tayo, tinuring niya tayong mga anak. At ang mga anak niya ay hindi dapat sinasaktan at nasasaktan. Kapag nasasaktan ka sa isang bagay, may mali na hakbang kang ginawa. Kaya sa mga kabataan, mag-isip-isip muna kayo at ipagpasa Diyos nyo, hingin nyo kay Lord yung mga taong magiging life partner nyo para hindi kayo magkaroon ng pagkakataong masaktan o maano ng kaaway. Ayan, salamat listener. Thank you. Huwag niyo mamimiss yung face reveal namin ng sender at ako at ang cover ng kanyang kasalan. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat, sa Diyos lahat ng papuri. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at hari nawa ang inyong mga pangarap at nais sa buhay ay inyong mapagtagumpayan at makamit. Gaya na aking sinasabi, simula ng araw, ng may ngiti sa labi. Have a nice day. God bless everyone.